fall deep once again. My heart is waking. It hurts when you lie all the time. Can't feel anymore. Simula kabila, lumipat tayo dito para matingnan din yung kabilang area. Nagsumiti ng proposal ang DPWH kay President Gloria Macapagal Arroyo ng mga panahong yun para ma-develop itong tourist attraction. Commercial Center sa Leyte, sa Southern Leyte, congratulations kaninyong tanan sa bag-o, kapilay. Feels numb when I die. Restart me again and again. Your love, the ghost of me. Been waiting for the light. Tapos nga nating bisitahin ang ilang lugar ng Eastern Visayas, ay dadako naman po tayo papuntang Southern Leyte. Samahan niyo po akong bisitahin ang Hilltop Noah's Ark ng Maasin, Southern Leyte, pati na ang Our Lady of Assumption ng Southern Leyte at ang pamosong Agas-Agas Bridge ng Sugod, Southern Leyte. So papuntang Noah's Ark, ride tayo ng tricycle kasi paakyat po siya eh. Lugay na naghihimo di habay po ay. Bali-uli mo kat-kat din yung tricycle. Tama kap? Oo. Kamu lang yun. Engine lang. Sa boundary po ng Barangay Bagtikan at Hanginan, dito sa Maasin, Southern Leyte, dito natin matatagpuan ang bagong atraksyon na Noah's Ark o Hilltop Ark. Talks 2 years to build this Hilltop Ark, sabi ng may-ari. Para marating ang taas, kailangan mong hakbangin ng 400 steps. Maski ako abot langit ang aking pagkamangha sa replika ng Noah's Ark kasi Pinoy na Pinoy ang dating. So tara, akyatin na po natin siya. So ito yung way niya po. Ito pa lang po sa bungad, kita na po yung napakaganda na view po. Lalo pa kayo sa taas. Makahingal. Yung mga kabundukan na yan is para po siyang kasadyang gawin. Parang pinapile-pile po siya sa tagal lang panahon. Napakaganda. So ayun po, paiba-iba yung araw naman. Umiinit, minsan naman hindi. You came around, yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Meron silang entrance fee, 50 po. Ayun po siya. Okay na ako sir, tatas ko. Okay sir.
May tao ko ba sa taas? Sita, pero wala akong problema yan. Magkape ka muna. Okay lang, sir. Maya-maya, pagbaba ko po. Maya-maya po. Kayo may-ari dito, sir, no? Oo. Sabi ko na. Thank you. So, ito po yung bungad ng Noah's Ark. Ayun po. Solid. Sobrang solid po ng mga gamit dito po. One more time, please go slowly. May kasabayan tayong mga turista dito. So yung mga nakikita nyo po yan na is dragon fruit po yan. Hindi ko lang alam kung anong kulay, white ba or red. Kasi sa Maynila supposed to be, ang dragon fruit na prutas ay red. Red ang pinakasikat. Ayun po siya. Oh. Hindi lang po siya pananim or what. Muna basta-basta. Harapan nga po pala ng Noah's Ark ay matatanaw natin yung ilang isla na sakop ng Visayas. Ito po yung Mindanao. Matatanaw po natin ang mainland Bohol, isla ng Canigao, isla ng Dawahon, Gaos, at sa side na to naman ay matatanaw po natin ang Limasawa Island, pati na ang sikat na Camiguin Island. Give me fire, clear my mind. Say of love, so divine. You are human, just like now. I can see it in the dark. Puntahan nating Our Lady of Rosary ay tanaw mula dito. Ayun po siya. Kaso nga lang sobrang liit niya. Ayun siya. Yan, Rosary. Hard to get to know me better than the lights. No way I'd let you slip by. So ayun po, narating na po natin tong Maasin City. No way I'd let you say bye. Bago natin marating yung taas o tuktok ng Berhen ay kailangan mong i-conquer o hakbangin ang more than 300 steps na hagdanan. Meron din itong Station of the Cross na nadadaanan. Matatagpuan lang to dito sa Barangay Mantahan, Maasin City, Southern Leyte. So let's go. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. Tinagurian din itong Maasin City stood against the wrath of Super Typhoon Odette. Kapag nasa tuktok ka na, ay makikita na ang best panoramic view of the city and the Mindanao Sea. Let's go. $300 steps, singal na tayo. The shrine proudly ready to defend Asinhon again. Challenge of times. Kasi nung mga nakaraang taon lang, may dumaan ditong bagyong Odette. Pakahingal po ba? Sakto lang.
Tingnan nyo. Wow. Grabe. Ang ganda. Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see, making new memories with me. Oh, yeah, I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Oh, yeah, I'm good either way. I'm good either way. What happened to forever? Now we're not together. I know it's time you probably need a break to see if you would do whatever. Wala po ba? Salamat po. Thank you. Thank you po. Nabisita po yun. Salamat po. Tess. Ingat. Ang ganda ng coastal road nila. Ay no, ito yung baba ng Maasin City. Southern Leyte, wow. Nakaharap nga talaga siya sa dagat, no? Galing. Ay no. Tapos sa likod, meron din silang pwedeng dasalan o pwedeng magmisa yung pare. Wow, ang galing. Ang Agas-Agas Bridge ang kasalukuyang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas magpahanggang ngayon. Kanina kagang Bilyakaw Bridge. All the barricades, I wanna know why they hold me back. So dito ay makikita po natin yung signage kung sinong presidente ang nakapagpagawa ng tulay na to. Tingnan po natin. Development assistance for very, very important projects like this project here in Agas-Agas Bridge. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I was a real wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Kasama ang Japan International Corporation Agency at isa sa nagpondo nito. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow. Parte pa rin ito ng Philippine Highway Hangin Bridge. 1 bilyong piso ang nagastos para sa proyektong ito. Nagkaroon ito o mayroon itong taas na 89 meters high mula sa baba at may habang 350 meters. Imagine nyo na lang, kasing taas po ito ng gusaling may hanggang 29 floors. Wow! Stronger now, so I can
6 nang mabuo ang tulay para mapaikli ang biyahe ng mga turista at motorista para na rin makaiwas sa ibang landslide prone area and road accident. So I can be a real one day. Naisipan ng pamahalaan na lagyan ng iba pang atraksyon na makapagpa-boost ng turismo sa probinsya ng Southern Leyte. April 2011, binuksan dito ang isa sa pinakamataas na zipline o pinakamahaba. Yung zipline na ginawa rito dati is may habang aabot na mahigit 880 meters at nakilala ito bilang isang zipline ng Leyte. Yun nga lang, ilang taon lang itong nag-operate at hanggang ngayon ay di pa rin nagbabalik ang operasyon nito. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix. So tingnan niyo naman yung poste na yan, oh. Grabe. Heartbreak, we grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. I wanna be a real one day. Heaven leads me up from under. Dito naman po is paiba-iba yung klima. Nagpa-fog siya, tapos bigla siyang umiinit. Parang kakaiba sa lugar. But I can't help my heart, even though our time is short. There's always this piece of me that starts always. Even though our time is short, there's always this piece of me that starts. So habang naglalakad ako ngayon dito, unlike sa San Juanico Bridge, yung San Juanico Bridge is umuuga siya. Ito naman habang naglalakad ako, hindi siya umuuga kaso nakakatakot pag tumingin ka sa baba kasi sobrang taas. Kaya pala siya pinantsagang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas. Stranded in the open. God bless. Salamat sa panonood.